Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas! 5:04 ng umaga ayon sa Philippine Standard Time. Mga kababayan, Friday morning na at bukas ay weekends na naman po at marami sa atin ang pahinga na naman. Pero parang hindi pa pabor ang lagay ng panahon natin dahil nga nasa loob pa rin ng ating area of responsibility itong binabantayan natin na si Bagyong Mario. Kaya naman tutok muna dito sa Panahon TV para umaga pa lang alam mo na ang lagay ng panahon. Ito po ang Panahon TV live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Kung kayo po ay online, sabay rin kaming napapanood via live streaming sa www.ptv.ph. At ngayong umaga, ako po muna ang inyong makakasama, ang inyong weather body, Jessie Basco. Kung kayo po ay naghahanda na papasok sa inyong mga eskwelahan, makinig po munang maigi dahil baka kasama kayo sa mga walang pasok ngayong araw. Ang lahat po ng antas, wala po kayong pasok sa Marikina, ganun din po sa Rizal at Pasay City, kabilang din po ang Malabon. Samantala, preschool to high school naman po ang walang pasok para po sa Batangas City. At ganun din po dito sa Quezon City, kasama rin po ang Isabela. Preschool to high school, wala po kayong pasok ngayong araw. At dahil po sa walang tigil na mga pagulan, ang ilang areas po sa Mandaluyong ay hindi na po madaanan. Gaya na lamang ng Maysilo, hindi na po yan passable sa mga light vehicles. Kabilang din po dyan ang San Joaquin. Kasama rin po sa mga hindi na madaanan ng light vehicles ang 9 de Pebrero, San Rafael Boni Avenue. Kasama rin po ang Maysilo Circle at ganun din po ang Barangka, Tubo Matay at Boni. Siyempre, silipin din po natin ang ilang astronomical data mula sa Pag-asa. Simulan po natin yan sa ating sunrise and sunset. Ang sunrise po natin 5:45 ng umaga habang ang sunset po natin 5:54 ng hapon. Para naman po sa ating moonrise, ang moonrise natin, yan ay mamayang 1:34 ng umaga at ang moonset po natin 2:30 ng hapon. Samantala, yan po ay merong illumination na 23%. At para po sa ating phase of the moon, bukas asahan natin ang bahagyang pagbaba sa level ng tubig sa ating mga karagatan dahil nasa apogee phase ang buwan. Ito po ang pinakamalayong distansya ng buwan mula sa Earth at ang scientific term para po dyan ay tinatawag na apogee. Kabaliktaran naman ito ang perigee. On September 24, nasa new moon phase na ito, position ito sa pagitan ng araw at mundo. Hindi ito magiging visible sa atin dahil ang part po na nakaharap sa mundo ay hindi natatamaan ng sinag ng araw. At narito naman po ang tidal predictions along Manila Bay courtesy of Namria. Ang high tide po natin 5:47 ng umaga at yan po ay merong 0.97 meters na taas ng level ng tubig habang ang low tide po natin 2:47 ng hapon at yan po ay merong 0.14 meters na level ng tubig. At mga kababayan, dahil nga po ngayon na meron tayong binabantayan na Bagyong Mario sa loob ng ating area of responsibility, dapat alam natin yung mga dapat nating gawin kapag may bagyo. Kaya naman po mula sa Office of Civil Defense at Panahon TV, narito po ang mga dapat tandaan kapag may bagyo. Dito sa Pilipinas, madalas nating nararanasan ang mga pinsalang hatid ng bagyo. Ayon sa Pag-asa, kada taon ay higit kumulang sa 20 bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility at ang mga ito ang kadalasang nagdudulot ng malakas na hangin at pag-ulan na siyang nagreresulta ng mud flow, landslide, storm surge at flash flood. Upang makaiwas sa sakuna, dapat laging handa. Bago dumating ang bagyo, suriin po natin ang ating kabahayan at kung hangga't maaari pagtibayin ang mga mahihinang parte nito. Mag-imbak tayo ng mga ready-to-eat na pagkain gaya ng tinapay, biskwit at delata na paborito ng pamilya.
Mag-ipon din ng maiinom na tubig na maaaring tumagal ng hanggang 3 araw. Siguraduhin din natin na may laman ng mga gasol. Tiyakin na may sapat na kasuotan at ihanda natin ang emergency survival kit. Pagsama-samahin ang lahat ng mahalagang dokumento at ilagay sa lagayang hindi kayang pasukin ng tubig. Magtabi rin tayo ng sapat na pera. Siguraduhin puno ang baterya ng cellphone. Ihanda rin natin ang ating mga flashlight, radyong debaterya at pito. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas matataas na lugar. At paalala na sa ating mga kababayan na may taniman, anihin na ang mga gulay at prutas na maaari ng kunin. Makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan para alamin ang pinakamalapit na evacuation center. Para sa mga kababayan naman nating mga isda, huwag nang pumalaot sa panahon ito dahil sa mga storm surge. Pag dumating na ang bagyo, manatiling mahinahon. Makibalita sa radyo, magbasa ng dyaryo, makibalita sa iba't ibang social networking sites, at manood ng telebisyon para alamin ang lagay ng panahon. Sa panahon ng brownout, huwag itabi ang mga kandila at gasera sa mga bagay na madaling masunog. Lumikas kung pinayuhan na ng mga kinaukulan. Ngunit bago ito gawin, isarado ang lahat ng mga bintana, ikandado ang mga parador, pintuan at gate, at patayin din ang main switch ng kuryente. Mag-iwan din ng mensahe kung saan pupunta at dalhin ang emergency survival kit. Huwag sumuong sa baha, subalit kung kailangan itong gawin, magsuot ng bota. Mag-ingat din tayo sa mga bukas na imburnal at iba pang daluyan ng tubig. Huwag tumawid ng ilog, lalo't kung ito'y lagpas tuhod na. Mag-ingat din sa mga ligaw na hayop na tulad ng ahas na maaari namang inanod ng tubig baha. Kapag lumipas ng bagyo, suriin muli ang bahay para alamin kung may nasira rito. Tiyaking walang outlet or kable ng kuryente na nakababad sa tubig bago buksan ang main switch ng kuryente. Ipaalam sa kinaukulan kung may nakitang nasirang kable o poste ng kuryente. Itapon ang mga naimbak na tubig ulan mula sa mga paso, lata at gulong upang hindi ito pamahayan ng mga lamok. Bagamat ang bagyo ay isang hagupit ng kalikasan, tumutulong itong tanggalin ang polusyon sa ating atmosphere at karagatan. Nakakatulong din ang ulan na dala ng bagyo sa ating karagdagang supply ng tubig sa mga dam, lalo na kung tagtuyot. Hindi natin makokontrol ang panganib na hatid nito, ngunit maaari tayo maghanda upang maisalba ang ating kabuhayan at ari-arian. Tamang kaalaman ay kahandaan. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas.